ko. Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapit sa baybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatatalos ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang meron tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos, walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamta natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal.
Ang tungtuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoong kotkanlungan, o ikaw nakublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang iskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan?" Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado sa unang linggo ng karaniwang panahon. Atin po munang balikan ang ilan sa mga salita na binitawan sa atin, ipinahayag sa atin, no? Kung paanong sa ating unang pagbasa ngayon sa sulat sa mga Hebreo, sinasabi dito na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. No, yung imagine niyo po yung isang tabak o kutsilyo na magkabila o pareho yung gilid na talagang matalas. Na kapag ito ay pinahayag, ito ay manunuot, kumbaga hahati ito sa ating kaluluwa.
ganon kalakas ang salita ng Diyos. Ganon kamakapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na mayroong naiiwan sa atin. Mayroon tayong na i-store na sa ating mga isipan upang kung may mga panahon na tayo po ay nangangailangan ng tulong, mayroon tayong mapaghuhugutan kung ano ang dapat gawin, kung ano ang dapat sabihin. Kaya balikan po natin ang ilan sa mga binigay sa atin ni Jesus mula sa ating Ebanghelyo. Nung Lunes, sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng mga tao." Ito yung pagtawag sa unang 4 na alagad ni Jesus. Sila ay mga mangingisda, nanguhuli ng isda. Pero nang tawagin sila ni Jesus, may nabago at mayroong gustong ibigay na bago si Jesus sa kanila. Mula sa pangingisda, mula sa panguhuli ng isda, sila ngayon ay manguhuli ng mga tao. Noong Martes, ang sabi naman sa atin, ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa Kanya. Ito yung nagpapaalala din na ang masasamang espiritu kinikilala kung sino si Jesus. Kaya nga sabi, kilala ka namin, Jesus na taga Nazaret. Pero yung mga tao, patuloy siyang tinatatwa o patuloy siyang hindi kinikilala. Nung Miyerkules, sinabi ni Jesus, kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Sa dami ng tao na kanyang tinulungan doon sa isang bayan, pero inisip pa rin niya na kailangan pa rin pumunta sa ibang bayan para makapangaral siya. Minsan po kasi yung tinatawag nating comfort zone, okay na tayo dito, okay na ako dito, tanggap ka dito. Pero yun nga po, yung laging panawagan sa atin na mayroon pang misyon na dapat tayong puntahan. Baka ito yung tawag sa atin ni Jesus. Kaya minsan ang isang tao hindi lumalago, hindi na nag-grow o nagmamature kasi naging comfort zone na ang isang lugar. Kaya kapag pinapupunta sa iba, sa ibang bayan, sa ibang natatakot o kaya naman ay tumatanggi sa mga assignment. Nung Huwebes, nang makita ni Jesus yung isa ring may sakit, nahabag si Jesus at tinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, dumaling ka. Ito yung kwento ng isang ketongin na lumapit, nagmakaawa kay Jesus. Ang sabi, kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. At ganun lang ang sinagot ni Jesus, ibig ko, gumaling ka. Kahapon, Biyernes, ang sabi sa atin tungkol doon sa kwento ng isa ring paralitiko kung saan mula sa bubungan, inihulog o ibinaba ng kanyang mga kaibigan para mailapit kay Jesus. At ang sabi ni Jesus na makita ang paralitiko, anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo. So, yun na mahalaga na makahingi tayo ng tawad dahil kasunod na ng kagalingang espiritual ang kagalingang pisikal. Huwag natin masyadong pagtuunan yung pisikal na kagalingan at mapabayaan natin yung ating espiritual na pangangailangan. Kaya nga ngayon, sa ating kwento sa pagtatawag kay Levi na isang maniningil ng buwis, ang tingin ng tao ay isang makasalanan at siya ay tinawag ni Jesus, nakisalo at nanatili doon sa bahay ni Levi. At ang sabi ni Jesus,
naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Sana po, makita pa rin natin ang ating mga sarili na isang nangangailangan ng pagpapatawad ng Diyos. Pero bago yon, kailangan din natin i-acknowledge muna na tayo po ay mga makasalanan. Tayo ay may kasalanan, kaya kailangan natin ang tawad o pagpapatawad ng Diyos. Kung hindi na natin nakikita ang ating sarili sa pangangailangang ito, mawawalan ng saysay ang ating pagdalo sa misa. Kasi anong pinagkaiba ng mga hindi dumadalo sa misa at mga nasa misa kung hindi naman nila nakikita ang kanilang sarili na kailangan ng kapatawaran ng Diyos? Yung iba, hindi magsisimba kasi ba't ako magsisimba? Kasi nga, hindi nga maamin na may kasalanan. Yung mga nasa loob na ng misa, naroroon ba na yung pagtingin mo sa sarili na kaya ka naririto ay dahil kailangan mo ng awa ng Diyos? O naririto ka dahil sa tingin mo mabait ka na? Kasi kung sa tingin mo mabait ka na, sana doon ka na sa langit. Kasi gaya ng sinabi ni Jesus, ang nangangailangan ng kagalingan o nangangailangan ng manggagamot ay yung mga may sakit. So mahirap po kasi kapag hindi na natin ito makita. Mahirap at ang hahantungan natin maging mapanghusga. Kasi si Jesus, tandaan niyo po, nakikisalo sa mga makasalanan. Yun ang dahilan ng kanyang pagparito. Gamutin ang ating mga sakit, ang ating pong mga ginagawa na nagdulot ng pagkakasala natin. Amen? Magsitayo ang lahat. Dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at sila ay maligtas. Mulat sa tawag na ito, may kababaang loob, ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama. Ang ating itutugon, banal na manggagamot, hipuin mo kami. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang ating simbahan naway makita bilang mapagpagaling na tahanan ng mga mahihina at mga makasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga nasa pampublikong tungkulin naway isakatuparan ng malinis at tapat ang kanilang mga gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos, naway ibuhos ang kanilang buhay sa Diyos at sa simbahan, tulad ni Maria, sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay sa pagdaralita, kalinisan at pagtalima. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan nating lahat ng may habag at pangunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga yumao, naway makaranas ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito'y inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kabatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo.
Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Viva! Viva, viva, Santo